The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain, those who were possessed, lunatics, paralytics, and he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan, followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Last Saturday, the staff of Jessica Soho, who maintains a program in GMA 7, dwelling or delving on the mysterious or the divine, the supernatural, came here to conduct an interview with me. At ang gusto po nilang malaman na pananaw ng simbahan ay tungkol po sa isang faith healer na allegedly ay sinasapian ng mahal na poong Nazareno. At kapag ito daw po ay sinasapian ng poong Nazareno, ito ay nakapagpapagaling ng mga may sakit. Ano daw po ba ang turo at pananaw ng simbahan tungkol sa faith healing? At ikalawa, yung alleged na possession ng poong Nazareno. Yung faith healing, unang-una, ay may paniniwala naman tayo na dahil sa pananampalataya, tayo ay pwedeng pagalingin ng Diyos. Pero yung faith healing na naiintindihan natin in the secular sense of it, ay parang merong isang tao, instrumento di umano siya ng Diyos, at siya ay nakapagpapagaling ng kung ano-anong uri ng sakit. Magkaiba po yun sa konteksto ng faith healing sa banal na kasulatan. Kasi sa banal na kasulatan, ang unang-una na ibig sabihin ng faith healing ay naniniwala ka sa Diyos. At dahil sa paniniwala mo sa Diyos na ikaw ay gagaling, ikaw mismo ay napapagaling ng Diyos. That's the context of faith healing. Kung naaalala po ninyo, meron pong isang bulag. Tapos, tinatawag niya si Jesus. At tinanong niya si Jesus, "Palagay mo ba magagawa ko ito?" Sabi nung bulag, "Opo, naniniwala ako na mapapagaling niyo ko. So, I do will it." Okay? Siya ay nakakita. Ganon din naman doon sa leper. "Palagay mo ba, kakayanin ko to, mapapagaling kita?" "Ay, opo, mapapagaling niyo ko. So, I do will it. Be cured, be cleansed." O, yun po, ang Diyos mismo dahil naniniwala sila sa Diyos mismo na siyang gumagawa ng pagpapagaling sa may sakit. Yung faith healing sa konteksto ng paniniwala ngayon, ito ay merong isang instrumento, di umano, pagkatapos may mga ritual na ginagawa, yung agent na yan o instrumento na yan, at katulad ng binanggit, sinasapian di umano ng poong Nazareno, kaya nakakapagpagaling siya. So kitang-kita dito yung pagkakaiba. Yung faith healing in the context of the scriptures, just believe that God is going to heal you. And that's it. Owing to your faith, you are cured. You are healed. Dito naman, sa ngayon, kinakailangan dumaan ka muna kay Apo ganito, o kay ganitong instrumento,
at paniwalaan mo na magpapagaling siya, hindi po yun ang kumbaga, ang tinutumbok ng banal na ebanghelyo. Pangalawa na issue dito, meron bang possession na di umano ay ang poong Nazareno ay nagpo-possess doon sa faith healer at dahil sa napossess na siya ng poong Nazareno, siya ngayon ay nakapagpapagaling. Ang sagot ko ho dito, we go back again to the scriptures. If you read the scriptures, wala kayong makikita dito na si Jesus mismo ay nagpossess ng isang tao para yung tao na pinoses niya ay makapagpagaling. Ang napakinggan natin na merong di umano'y paglukob, hindi nga possession ang ginamit, paglukob, ewan ko kung anong ibig sabihin niya sa English, lumukob ang ang Espiritu Santo. Hindi si Jesus, Espiritu Santo. Sabi ko, doon pa lang, palagay ko, sablay na. Kasi sinasabi dito, na yung nagpapagaling, ay siya ay napoposes. Jesus of Nazareth is the one possessing him. Pero sa scriptures, it's not Jesus of Nazareth. It's actually the Holy Spirit. Ngayon, dito sa banal na ebanghelyo, ganun din ang sinabi, na sa first reading pala, from the letter of John, it's the Holy Spirit. Kapag yung Holy Spirit na nag-possess doon sa tao, he is with God or for God. It is not Jesus himself. So kaya kako yung ganung mga claim, dapat maging cautious tayo at maging prudent tayo. Hindi basta-basta tatanggapin na lang. And then I continued with my explanation. Kapag may sakit, andiyan yung siyensya at medisina, hayaan natin na yan ang mag-intervene sa mga may sakit. And then habang ang siyensya o di kaya medisina ang gumagawa ng paraan upang mapagaling ang may sakit, sinasabayan natin ito ng pagdarasal. At ini-invoke natin dito ang kapangyarihan ng Diyos na sana nga mapagaling yung may sakit. At hindi lang yun, tayo ay humingi din ng tulong na sana yung mga doktor at saka yung iba pang mga eksperto na nanggagamot doon sa may sakit, gabayan ng Diyos. Palagay ko, doon papasok yung may the Holy Spirit be with them, especially the doctors who will operate on the patient, the doctors who will actually examine the patient, may they be guided by the Spirit, so that they may be given that power or maybe authority to clean or to heal the patient himself. So that is the context. Ngayon po dito sa gospel, napakalinaw na si Jesus, ang dami niyang pinagaling. So no question about the power of Christ to heal. So what does this tell us? Imbes na i-invoke natin kung sino-sino yung mga faith healer na yan in our midst, na di umano'y naglipa, na pinoposes, ang simpleng binabanggit dito ng gospel ngayon go to Jesus and let Jesus heal us. We pray to Jesus and allow Him to do something for us. Yes, sometimes I think God anoints instruments. Maaaring ganun. Kaya nga meron tayong mga healing priests. Pero kahit yung mga healing priests na yun, na nagkakandak ng kanilang healing ministry, anong lagi na lang ini-invoke? Ang sabi nila, tayo ay kinasangkapan lang ng Diyos kasi ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. So, tayo, laging umaasa na magkakaroon tayo ng biyaya, mapagaling tayo, at tayo ay mabigyan ng ganito na hinihiling natin. And sometimes, we look at these people who allegedly are God's instruments. I don't know if indeed, we have to absolutely claim that they have been anointed by God to do forms of healing or whatever ministry. Hindi ko po nire-reject yung ganong idea. But what I am very convinced is healing comes from the Lord. And the gospel today
is a concrete proof na ang gumagawa ng pagpapagaling si Jesus, ang Diyos. Kaya wala mang faith healer dito, wala mang healing priest dito. Lumuhod po kayo dyan, i-invoke ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, hoping that one day, yung milagro na hinihiling natin, ipagkakaloob ng Diyos. I-relate ko po yan sa Jubilee Year. At itong gospel na to, palagay ko, very significant para sa Jubilee Year. The Jubilee Year is a year of blessings from the Lord. At yung blessings niya, hindi lamang paniningil sa utang, kundi huwag ka na magbayad ng utang, kundi kasama yung pagpapagaling sa mga may sakit. So this is a Jubilee Church. And this is a channel of God's grace. So here at EDSA Shrine, come, pray to God, invoke God's authority and power, and there wait that miracles may happen to you. Amen.